Sige mga tao, sa mundo na puno ng mga bansa na yumuyuko sa Islam, may isang bansa na nagsasabing hindi. At yun ay si Uncle Sam. USA. USA. Tingnan ninyo ito. Mahal ko ang Amerika. Amerika, kayo na lang ang huli naming pag-asa. Pakiusap, huwag kayong magpadala sa Islam. Tingnan ninyo ito. Sa isang nakakagulat na hakbang na nagdulot ng pagkabigla sa buong US, si Gobernador Greg Abbott ng Texas, na talagang mahal na mahal ko, ay formal na nagtalaga sa Council on American Islamic Relations o CARE. Para sa hindi nakakaalam, ang CARE ay website ng Islamistang propaganda. Hinahabol at dinedemanda nila ang mga kritiko ng Islam gamit ang mga walang kwentang kaso. At may mga dahilan para maniwala na sila ay direktang pinopondohan ng Qatar. At sa ideolohiya, mas malapit ang kanilang paniniwala sa Muslim Brotherhood kaysa sa mga Amerikanong halaga, hindi na kailangang sabihin pa. Ang pinakamalaking Muslim civil rights group sa bansa ay idineklarang foreign terrorist organization sa ilalim ng batas ng Texas. Yun na yun. Tapos na mga kaibigan. Pakinggan ninyo, malaki ito. Hi Julie, nagkaroon ng alitan sa Texas sa pagitan ni Gobernador Greg Abbott at ng Muslim community matapos ideklara ang pinakamalaking Muslim advocacy group bilang dayuhang teroristang organisasyon. Malaki ito. Sa Hilagang Texas, malapit nang ma-deport ang Muslim na leader na si Marwan Maroof na nasa ICE custody mula Setyembre. Noong nakaraang linggo, naglabas ang immigration judge ng Pinay na kautusan ng pagpapaalis sa kanya. Ayon sa DHS, si Marwan Maroof ay mulasa. Astig ito mga pare. Tingnan nyo, may non-profit na daw konektado sa Hamas. Malaki ito. Galing Jordan at nag-overstay sa visa niya. Ibinahagi nila na tinanggihan si Maroof ng legal permanent resident visa dahil sa kaugnayan niya sa isang foundation nagbigay ng material na suporta sa Hamas. Tingnan mo ang mga walang hiya na tao na ito. Pinakampihan nila ang mga kaaway ng US. Binibigyan pa nila ng suporta ang mga ito. Pabor sila sa ideolohiya ng mga iyon. Pero nais pa rin tumira sa US. Hindi talaga para mamuhay ng maayos. Bonus na lang yon. Ang totoong gusto nila ay gibain ang Estados Unidos mula sa loob. Yan ang ginagawa nila. Napakatagumpay nila sa Europa hanggang ngayon. Hindi ko rin iniisip na magtatagumpay sila dahil minadali nilang plano. At nagigising na ang mundo sa katotohanang matagal na naming ipinapaalam. May ilang tao na matagal nang sinusubukang balaan ang kanluran sa loob ng mga dekada. Talagang mangyayari ito. Masaya ako na nangyayari ito ngayon at nasasaksiyan ko mismo. Alam mo ba? Minsan naisip ko na baka may isang radical na Muslim na bigla na lang akong patayin at hindi ko na masaksihan ito. Nangyayari ito kahit saan. Sobrang saya ko. Itinalagang terorista ang organisasyon. Ang Konseho ng Amerikanong Islamikong Relasyon CARE ay nananawagan para sa pagpapalaya kay Maroof na tinuturing nilang haligi ng komunidad. Gobernador ng Texas, hindi nila dapat pinasok ang laban na ito. Tumugon si Greg Abbott tungkol dito sa X. Sabi niya at inuulit ko, isa na namang halimbawa ito ng suporta ng CARE Texas para sa Hamas at terorismo. Ipinroklama ni Abbott ang Muslim Brotherhood at CARE bilang mga dayuhang teroristang grupo ngayong buwan. Sabi niya at inuulit ko, matagal nang malinaw ang layunin ng Muslim Brotherhood at CARE na pilit ipatupad ang Sharia law at itatag ang pamumuno ng Islam sa buong mundo. Hindi katanggap-tanggap ang mga ginagawa ng Muslim Brotherhood at CARE para suportahan ang terorismo at sirain ang batas sa pamamagitan ng karahasan, pananakot at harassment. Nagsampa ng kaso ang CARE Texas laban kay Abbott at nanawagan ang mga lider ng komunidad sa isang press conference na bawiin niya ang mapanira at delikadong pahayag. Labag sa konstitusyon ang pagtatalaga na ito. Kunwari nagmamalasakit ang mga ito sa konstitusyon, pero ang konstitusyon nila ay Quran. Walang malayang pananalita, walang karapatang pumuna o sumalungat. Kung magpakita ka ng pagsalungat sa Islam, sa Quran, Kabanata 5, Talata 33, alam mo ba kung ano ang sinasabi doon? Ang mga taong iyon ay dapat patayin o ipako sa krus o putulan ng kamay at paa mula sa magkaibang panig o palayasin sa kanilang lupain. Iyan ang pinaniniwalaan nila. At ngayon, sinusubukan kanilang konsensyahin para labagin mong sarili mong konstitusyon. Hindi, wala kaming pakialam. Walang pakialam, umalis ka. Walang sapat na batayan sa katotohanan at malinaw na nagpapakita ng pagkapanatiko.
Nililimitahan nito ang komunidad at karapatan sa unang susob ng mga Muslim na Texan at mga legal na advokasyang organisasyon. Inakusahan ang CARE ng pagpapadala ng milyon-milyong dolyar sa Hamas, ngunit itinanggi ito ng grupo. Samantala, mula pa noong 2008 tuluyang pinutol ng FBI ang ugnayan nila sa grupo dahil sa umano'y koneksyon nito sa Hamas. Ang hindi ko maintindihan, dahil matagal nang alam ng mga tao ito tungkol sa CARE. Ang hindi ko maintindihan ay sinabi niya na kahit ang FBI ay napilitang putulin ang ugnayan nila sa organisasyong ito. Kung ganoon, bakit walang ginawa tungkol dito? Bakit? Bakit ngayon lang may ginagawa tungkol dito? Bakit? Pero may magandang balita. Tingnan mo ang lalaking ito. Isang Muslim mula Texas ang naghanap ng lugar sa State GOP Convention, ngunit umalis siyang umiiyak. Sinubukan nilang makapasok. Tingnan ito. Isang Egyptian na pamilya na may 6 na miyembro na pinaniniwala ang pinakamatagal ng nakakulong sa kontrobersyal na South Texas Family Residential Center sa Dili, ay muling ikinulong itong Sabado matapos utusan ng federal na hukom ngayong linggo ang kanilang pagpapalaya. Ipinapadala sila sa Egypt gamit ang isang pribadong eroplano ayon sa isa sa mga abogado ng pamilya. Milyon-milyon ang kailangang umalis. Milyon-milyon. Ito ang ibinibigay nila sa US. Tingnan mo, kahit saan, wala silang utang na loob. Kinamumuhian nila ang Amerika, pero gustong manirahan doon. Pakinggan mo ang Pakistani Muslim na ito. Isang lalaking nagalit sa mga veteranong Amerikano na nagbigay sa kanila ng kalayang sabihin ang mga sinasabi nila. Hindi, manatili sila sa kanilang pamilya. Ang magulang ko lang ang nagtalik na may sakripisyo. Walang veteranong nagsakripisyo. Gusto kong liwanagin yan. Hindi ko sinusuportahan ng militar at bansa ng US. Minamaliit ko sila pareho. Binamaliit niya ang mga veteranong Amerikano. Napakaraming veterano ng US, napakaraming sundalo ng US ang namatay sa pagtatanggol at pakikipaglaban para sa kanilang bansa. At minamaliit niya sila. At hindi lang sa US Army, minamaliit din niya ang mismong Amerika. Pero walang hiya niyang gustong manirahan sa Amerika. Hindi ito ang panahon para sa pagpaparaya. Huwag mo itong palampasin. At ako, at sinasabi ko yan ng may buong pananagutan, dahil kung pumunta ka sa Pakistan, alam mo, ang Pakistan ay may 2 milyon o 3 milyong Afghan refugees at nandun na sila simula pa noong 1970 at 79 ng salakay ng Soviet Union. Nandun na sila mula nung sinakop ng Soviet Union ang Pakistan. Noong nakaraang taon o noong isang taon pa, may ilang Afghan naggalit sa Pakistan. Ibinawagayway nila ang bandila ng Afghan at sinusulog nila ang bandila ng Pakistan. Alam mo ba? Sinabi ng Pakistan na umalis kayo at tingin ko pinaalis nila mahigit 1 milyong Afghan. Sa loob ng isang taon. Bakit? Bakit napakabait at napakamaawain ng kanluran? Ayos na maging mabait sa ilang tao na hindi kayang hamunin ang iyong lipunan. Noong dekada 90, Okay lang magbigay ng asylum sa dating Muslim o Kristiyanong inuusig ng mga Muslim. nagpapapasok ka ng 1, 2, siguro 10 o 100 tao sa isang taon, ayos lang. Pero may nangyari. Bigla na lang silang nagsimulang papasukin ng lahat. Alam naman natin kung anong nangyari. Sadyang nabaliw na ang politika ng kaliwa. Yan ang nangyari. Pero talagang umaasa ako. Alam ko na maraming kaduda-dudang ginawa si Trump. Pero hindi natin kayang tiisin ang 4 na taon ng mga demokratiko sa Amerika. Hindi natin kaya. Hindi ko alam kung sinong tatakbo bilang presidente sa 2028. Kung si J.D. Vance ba? O sana si Marco Rubio? Gusto ko talaga si Rubio, pero hindi natin alam. Pero hindi natin kayang tiisin ang 4 pang taon ng baliw na kaliwang politika. Dahil kahit ano pang mabuting nagawa ng administrasyon ni Trump, mababaliwala lahat yon. Dahil ang mga taong ito ay puro idealismo. Masyado silang dogmatiko sa kanilang ideolohiya. At hindi sila titigil hanggat ang buong kanluraning sibilisasyon ay tuluyang maibagsak, pabagsakin hanggang sa, sabi ng iba, sa loob-loob nito, nakaluhod na ito. Ang US lang ang tanging malaki at malakas na bansa na nakaharang sa kanilang landas. Kaya napaka-importante ng Amerika. Maganda talagang hakbang na yan ni Gobernador Greg Abbott, kaya sobrang humahanga ako sa kanya.